Hello Capricorn, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang ganap dito for Capricorn. Okay? So, first card ninyo, we have Moth Energy. Si Moth, this is about mystery, no? So, pwedeng meron dito mga mysterious na pangyayari sa buhay mo or maaaring meron kang may mga sitwasyon dito na manonotice mo na parang this is new for you, bago ito sa yung pangyayaring ito, maaaring nagtataka ka, maraming question sa isip mo, 'di ba? Na hindi mo rin naman maitanong kasi parang sa isip mo lang naguguluhan ka, 'di ba? Yung parang, why is this happening? Anong message ng universe para sa akin? Bakit ito nangyayari? Bakit ngayon? 'Di ba? Bakit dito? Maaaring you have so many whys, no, sa isip mo. At yan, it's very mysterious para sa'yo. Pero feeling ko dito, hindi ikaw yung gusto mong malaman, no? Gusto mong yung parang atat kang malaman kung ano ang dahilan or ano yung mga kasagutan dito sa mga tanong mo. Parang you're just going to embrace that mystery. You're just going to live by kung ano yung nangyayari. 'Di ba? Parang, yeah, sumasasabayan mo lang ang journey na to. Kung ano man ang misteryosong mga pangyayari ito sa buhay mo, sasabayan mo lang siya. Parang gano'n at nagtitiwala ka 'no, it feels like you are believing in the divine's plan para sa'yo at hindi mo kailangan magmadaling malaman kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa buhay mo, you know? So, we have a watering can. Ayan. So, asking for help, sharing burdens, maaari na merong mga challenges at merong mga ang tawag dito, sitwasyon ka na kailangan mo ng tulong and yun nga, humihingi ka talaga ng tulong, no? You are definitely asking for help from other people and you are also lucky na merong mga taong handang tumulong sa'yo, merong mga tao sa paligid mo na willing din, no, na suportahan ka at tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo sa ngayon. Kaya, yeah, minsan naiiyak ka, no? Ang iba sa inyo na I can feel na parang ngayon parang naiiyak din ako. So, yun, I can feel, no, the burden kasi na nararamdaman ng iba sa inyo. Yung parang meron dito akong napipick up na o pwedeng merong iba sa inyo rito na parang nakakaramdam ng self-pity, you know? So, yun. So, wag kang panghinaan ng loob, ano? Kasi lahat naman tayo dumadaan sa challenge. At yung mga challenge na yan, ano, nalalagpasan natin, 'di ba? Ganun ka din. Ganun ka din. At yun nga, sabi dito, ask for help. Okay? Asking for help. So, yeah, gawin mo kung sa pakiramdam mo, kailangan mo ng tulong talaga sa iyong sitwasyon. Huwag kang magdalawang isip. Remember, no, na lahat tayo, we are all entitled for help. Okay? Lahat tayo, walang exception. Everyone, no, sa mundong ito. At some point sa buhay natin, mangangailangan tayo ng tulong. Kaya pantay-pantay lang tayo dyan. Kaya wag kang mahihiya na humingi ng tulong. Kasi every one of us, 'di ba? Kaya nga may kasabihan, 'di ba, na no man is an island. Kasi lahat tayo, we are all connected sa bawat isa. At lahat tayo kakailanganin natin ang tulong ng bawat isa. Okay? Kaya, ayun, kung ano man ang bigat na nahihirapan kang bitbitin, hingi ka ng tulong. No, you don't have to carry all the burden yourself. You don't have to carry all the sufferings na yan. Meron mga tao sa paligid mo na handang damayan ka, handang tulungan ka. All you need to do is to reach out. No? Reach out to them at hingi ka ng tulong. Okay? At malalagpasan mo yan. O ano man ang difficulty na yan na pinagdadaanan mo, malalagpasan mo yan.
no? Hindi ka papabayaan ng divine, hindi ka bibigyan ng challenge na hindi mo kaya, at hindi ka ilalagay ng universe sa isang sitwasyon at papabayaan ka niya. Hindi. Nandiyan siya para tulungan ka. Okay? You just have to reach out. Okay? So, we have spring. Ayan. So, rebuilding, awakening, and rebirth. So, this is very beautiful. Kasi, spring season is like activation season. No? Dito ka magsisimulang magtanim, dito ka magsisimulang mag-nurture, dito ka magsisimulang mag-cultivate at alagaan kung ano man ang mga sisimulan mong bago, kung ano man yung mga bubuuin mong muli, no? Ito 'yon. So, eventually, so siguro hindi rin naman magtatagal at sa tulong ng mga taong ito sa paligid mo na handang suportahan ka, handang tulungan ka, makakapag-rebuild ka ng sarili mo. It's not going to last a long time ito na hindi ka makakabangon. Makakabangon ka sa tulong ng mga taong ito na nasa paligid mo, and you will be able to rebuild yourself. You will be able to rebuild kung ano man yung medyo nasira, medyo nadiskarel, or kung ano pa man ang mga imperfections na nangyari sa buhay mo, matutulungan ka ng ibang tao dito na mabuo mong muli, no? At magkakaroon ka ng maraming realizations, maraming aral, at makakabangon kang muli, makakaahon ka, no, from that situation, and you will rebuild yourself to be stronger, at marami kang matututunan, marami kang mapupulot na aral, no, sa mga sitwasyong ito sa buhay mo. Kasi ganoon talaga, ganoon. Lahat ng pangyayari sa buhay natin may lesson na iniiwan yan sa atin. Merong purpose, no? Merong purpose ang bawat pangyayari sa buhay natin. Maganda man or mahirap or hindi mabuti, lahat yan may purpose yan. Okay? So, what else? We have truth be told. Ayan. So, maaari na isa sa mga lesson na dapat mong matutunan na sa mga pangyayaring ito sa buhay mo is to be honest. Okay? To be honest with yourself, to be honest sa ibang tao. Okay? Maaari kasi na yung bang siguro hindi mo pinipili maging honest ka sa sarili mo, sa kung ano man ang iniisip mo, ano man nararamdaman mo, 'di ba? Kasi you are trying to please everyone. Mas ang iniisip mo kung paano mo mapagbibigyan ng mga tao sa paligid mo, paano mo sila mapapasaya, ma paano ka nila magugustuhan. Maaring busy ka sa pag-iisip ng ganun diskarte, 'di ba? Kaya to the extent na parang hindi ka na nagiging honest sa sarili mo, yung nagagawa mong ganun, 'di ba? But this time, you're being encouraged here to be true to yourself. Okay? To be honest, to be authentic. All right? So, what else? We have new life. Ito na, Capricorn, bagong buhay. Magkakaroon ka talaga ng rebirth. Bibihisan mo talaga ng bago ang buhay mo. May mga changes na gagawin ka rito. No? May mga realizations ka dito na it's about for you to change something in your life, in yourself. O pwedeng you're going to reinvent yourself sa ngayon. Pwedeng meron kang babaguhin sa kunyari pag-uugali mo, ito nga, pagiging honest sa sarili mo, perspective, maaring meron kang babaguhin sa pakikisama sa ibang tao, maaring meron kang babaguhin sa behaviors mo, mga ganon, 'di ba? Yung papaano mo dinadala yung sarili mo, mga ganon. And other things, no? Outside world, pwedeng may pagbabago ka din pwedeng ang iba sa inyo magre-relocate, pwedeng ang iba sa inyo maging ibang bayan, maging ibang bansa, maglilipat ng trabaho, ng career, ng mga ganon. So, this is definitely a new life. Meron kang bagong buhay, meron kang bagong chapter sa buhay mo na papasukin sa ngayon. And maybe, dahil yan sa mga realizations mo, sa learnings mo, sa current experiences mo, no, na pinagdaanan. So, we have blessed and you are blessed, Capricorn. Mahal na mahal ka ng universe. Kaya, merong mga nangyayaring ganito, pagbabago, major transformation in your life because God loves you. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng divine universe. Kaya, hindi ka niya hahayaan na hindi ka mapunta sa hindi magandang sitwasyon.
Kasi ito, mga challenges na yan sa buhay natin, that is preparing us for a bigger, a bigger kind of life, 'di ba? Mas bonggang buhay, 'di ba? Hinahanda ka. Kung mayroong man mga challenges na pinagdadaanan ka sa ngayon, yung mga lessons, no, na mapupulot mo diyan, yung mga realizations, learnings na mapupulot mo diyan is going to be something na magagamit mo para sa bonggang inihahanda ng universe na buhay para sa'yo. You need to learn that now kasi maaaring nalalapit na ang panahon na malapit ng ibigay sa iyo ng universe ang kung ano man ang something big, no, na klaseng buhay, 'di ba, na dapat mong ma-experience. Kaya kailangan na maging handa ka para doon, no? Para ma-enjoy mo ng mabuti, para na ma-savor mo ng mabuti ang blessing na ibibigay sa iyo ng universe. Okay? Marami ka ng blessings na natanggap sa buhay mo. But the big one is yet to come. Diba? Marami ng mga successes, na may mga small successes na natanggap ka sa buhay mo in the past. Pero akala mo, yun na yun, no? Lahat ng blessing na para sa'yo, hindi pa yon, no? The biggest one is yet to come. Kaya maaaring yun ang pinaghahandaan, no? Yun yung mga pangyayaring ito sa buhay mo, maaari yan ay paghahanda para doon. So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have watermelon, pasensya na bulol, watermelon tourmaline. Napakagandang crystal, no? Kung meron kayo nito, napakaganda. Napaka-vibrant, no, ng hatid na energy ng crystal na to. And this also sends you or sending you a message sa ngayon, no, na maaaring very soon, hindi magtatagal, ipagpapasalamat mo talaga kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Kasi magiging masayang-masaya ka. Mapupunta ka sa isang sitwasyon that you are going to be very happy. You're going to be filled with joy and bliss sa lahat ng biyaya, no, na paparating sa'yo. Dito mo maa-appreciate, no, yung hirap na pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo, diba, recently, pagdating ng biyayang ito, pagdating ng mga pangyayaring ito na parang inihahanda ng universe para sa'yo, you are definitely going to appreciate what just happened sa buhay mo. Yung mga sufferings, yung mga challenges na pinagdaanan mo. Ito yung kapalit, diba? You're going to be feeling blissful, blessed. So we have a rhodonite, lalo-lalo na, no, with the rhodonite energy, magde-develop ka dito ng mas closer relationship with other people. Diba? Yung mga totoong tao sa'yo, yung mga totoong kaibigan sa'yo, yung mga taong nagpakita sa'yo ng kabaitan, mga taong sumuporta sa'yo, tumulong sa'yo, you are going to build a stronger relationship with these people. Maaring mabago yung pagtingin mo din sa kanila. Kung dati, iba yung level ng pagtingin mo or pagkakilala mo sa mga taong ito. But these people na sumuporta sa'yo, tumulong sa'yo, dito sa mga pinagdaanan mo recently, mas ma-appreciate mo sila sa ngayon. Mas makikilala mo sila sa ngayon, kung ano kung ano yung tunay nilang kulay din, makikita mo. Kung ano yung tunay nilang pagkatao, makikita mo din yun. And you will be appreciating them as well. Diba? So, parang madadagdagan yung pamilya mo sa kanila, yung gano'n. Kasi nakikita mo, no, na sila yung dumamay sa'yo, yung gano'n. Kaya, pwedeng this time, no, na ma-appreciate mo yung mga ginawa nila sa'yo, ikaw naman din yung mag-give back sa kanila. Maybe ikaw naman ngayon yung may pagkakataon para magpakita din ng inyong concern, pagmamahal sa kanila, pagiging tunay na kaibigan, mga ganon, no?
So, what else? We have emerald. Wow, ang ganda, no? This is green, so this is heart chakra, this is more of puso, this is more of love. Parang this time mapupuno talaga your heart is going to be oozing with love, no? Oozing with compassion, with ah pagmamahal, hindi lang sa sarili mo, hindi lang ito self-love, kundi yung love para sa ibang tao. Lalo-lalo na doon sa mga taong naging karamay mo, sa hirap at sa ginhawa, 'di ba? So, you are going to develop a deeper friendship sa ngayon. Merong mga kaibigan ka ngayon na mas lalalim pa yung pagkikipagkaibigan mo sa kanila, or yung pagiging magkaibigan ninyo, mas lalalim pa ang mga yun. Mas magiging ano kayo ngayon, mas magiging appreciative of all the efforts na nakikita ninyong ginagawa ng mga kasama mo, kaibigan mo, kapamilya mo, mas magiging appreciative ka na from here on, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.